sama, Iskala ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban! Iskala ng bayan! Defend! 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 Angkat bilang! Defend! 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 Angkat bilang! Ay naman ko, maraming salamat. Si Bongbong itutokhan! Itutokhan! Aristuhin! Itutokhan! Tama yan! Aristuhin! Yun! Surrender! Itutokhan! Last 1 minute kasi nandiyan na. Sige! Muslim brothers natin. Pwede pa naman ang pamayan. Sige! Tawagin natin ang boses mula sa Mindanao! Ang ating mga kaibigan Muslim, Tatay Rene, salamat! You will be back later. Assalamualaikum. Magandang hapon. Ang Bangsamoro na naninirahan sa labas ng Bangsamoro Autonomous Region, nandito na kami. Mga Bangsamoro ay mananawagan, masuportahan ang ating senador na mahal niya ang kanilang pamilya. Ang sabi niya, ang sa atin, save the user. Sino ang user ngayon? Bongbong Marcos. Save the user. Yun ang sa atin. So ngayon, Bongbong, panawagan namin, sumama ka na. Sa ate mo, uwi na kayo sa Bulacan. Uwi na kayo sa... Yan ang sabi ng ate mo, mahal ka niya. Hindi porke sinabi niya sa ating sambayang Pilipino na pinakita niya ang kanyang pagmamahal dahil walang tao na nagmamahal sa iyo kung hindi ang kapatid mo na sinabi niya sa iyo. Kasi kapag hindi mo siya sinunod, tinutuloy-tuloy mo pa ang nasa isip mo, ginagamit ka lang. Ginagamit ka lang ng mga kasama mo. Ang talang nagmamahal sa iyo, yung ate mo. So, umuwi na kayo. Sasamahan ka ng kapatid mo. So, yan lang ang nasasabi namin. Mga Bangsamoro dito sa labas ng bang, nagkakaisa para manawagan na umuwi na kayo Bongbong sa Ilocos. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating kapatid mula sa Bangsamoro people sa Mindanao. Bago po magsalita si Congressman Jing Paras, sabayan niyo po kami sa panawagan ng taong bayan ngayon. Marcos resign! Aristuhin! Ikulong! Sabay-sabay! Relax, relax. Sabay-sabay na! Sabay-sabay! Para mas makararating kay Marcos. Ang sigaw natin, Marcos resign, aristuhin, ikulong sa Celda 13. Okay? Marcos resign, aristuhin, ikulong sa Celda 13. 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 Bigyan natin ng boses mula sa dating naglingkod sa gobyerno ng matagal. Walang iba kundi si Brother Congressman Jing Paras. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga kababayan. Alam ko, gutom na kayo sa katarungan. Matindi na ang galit, lalo na ang dati na niyong nalaman na bangag si Marcos pinatunayan na ng kanyang kapatid.
mayroon tayong kasama si Vic Rodriguez na kaibigan din. Matalik na kaibigan at dating kasama ni Marcos. Pero hinihintay natin na sabihin ni Vic Rodriguez na bangag din si Marcos. Oo. Kita mo na, nagsasabi na nagtotoo ang mga kasama ni Marcos dati. Ngayon, sumama na sa atin, mga kababayan. So, paano pa tayo magpatuloy ng isang panggobyerno o gobyerno na pinamuluhan ng isang adik? Kaya nagkaloko-loko ang ating gobyerno. Magmula pa noong 2022, wala nang nagawa si Marcos. Tumaas ang presyo ng mga bilihin. Tumaas ang unemployment. Ang dami nating mga kababayan na wala man lang trabaho. Tapos, yung tubig daw sa baha, ipainom sa taong bayan. Marcos resign! Marcos resign! Can you imagine isang Pangulo ipapainom yung tubig sa baha? Wala nang respeto sa taong bayan itong bangag na Pangulo. Tumaas pa yung krimen. Pero ang pinakamatindi, alam nyo mga kaibigan, si Saldico at si Martin Romualdez ay para kong kapatid. Kaya lang magkaiba ang landas namin. Bago naging presidente si Marcos, ang aking panganay na anak, nagpakasal ang ninong si Saldico, si Martin Romualdez dahil magkaibigan kami. Pero nagkahiwalay kami dahil silang dalawa magkanakaw. Ako, hindi nanakaw, isang kusing sa ating pamalaan. Pero, alam mo, sinasabi ng mga alikoris ni Marcos, lalo na itong buwang-buwang, nung galit ng Claire Castro, na wala daw katutulan yung sinasabi ni Saldico. Sinasabi na itong bayaran ng Big Lacton, wala daw katutulan yung sinasabi ni Saldico. Mga kaibigan, kung kayo ang miyembro ng isang magnanakaw na grupo, nagnakaw kayo sa bangko, kasama si Saldico, kasama si Marcos, kasama si Romualdez. Kung isa sa kanila nagsabi na si Marcos ang mastermind, hindi ba kayo maniniwala? Personal namin? Paano naging hearsay ang isang katotohanan na binanggit ni Saldico na si Marcos ang nag-utos ng mga insertion sa ICAC at nagbigay siya ng 25 billion na komisyon. Ngayon, lumalabas na sa mga retrato, yung mga maleta saan dinala. Sa bahay ni Martin Romualdez, may picture sa kanyang pamilya. Talagang magnanakaw itong magpinsan. So, papayagan pa ba natin na magpatuloy? Papayagan pa ba natin sa 2026 na budget? Tulad ngayon na naman si Marcos sa ad-program pa? Mga kababayan, maski wala si Saldico, alam na natin na si Marcos ang magnanakaw kasi alam na niya na may insertion doon sa National Expenditure Program. Tinuloy pa rin niya. Dito niya o tapyasin kung matino siyang Pangulo, dapat tinanggal na niya yung pera na yun. Para hindi malutay, pero bakit tinuloy? Kasi pala, mayroon pala siyang komisyon, mga kababayan. Nabisto na magnanakaw talaga yung numero 1 itong Marcos Jr. Tinanggal nila yung BIR, baka yung commissioner ng BIR, tinanggal nila. Ang asawa ko, utusan ni Lisa sa kanyang opisina. Pero tinanggal nila kasi hindi na daw nagbibigay ng kanyang porsyento. Tinanggal, may bago na naman. Na papahirapan ang ating mga taxpayer. So, kung patuloyin pa natin ito si Marcos, hindi tayo manawagan. Ako ngayon, nananawagan hindi lamang sa ating mga mahal na kababayan na nandito sa aking paligiran.
yung mga nandyan sa tapat, yung ating mga mahal na mga pulisman, alam ko sa puso nyo, nalalaman nyo ang mga sinasabi namin. Ha? Alam nyo, nung panahon ni Era, ganun din ang mga pulis, hindi rin umaaksyon. Pero nung nalaman na nila na yan, ang daming kasalanan ni Era, ay sila sumama na rin sa taong bayan. Kaya inikayat din namin sa inyo, mag-isip-isip kayo. Sinabi na ng kapatid, saan pa tayo